Pinatawan ng preventive suspension ang 139 na opisyal at empleyado ng National Food Authority o NFA simula ngayong araw. Ang kautusan ay ipinilabas ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang mga ito ay ang mga iniimbestigahan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa kontrobersyal na pagbebenta ng buffer rice o imbak na bigas ng pamahalaan. Kasama sa sinuspindi si NFA Administrator Roderico Bioco at Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano. Gayun din ang ilang regional managers at warehouse supervisors mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Laurel na nakikipag-ugnayan siya sa Office of the Ombudsman simula nang pumutok ang kontrobersiya. Lumikha na rin anya siya ng Special Panel of Investigators para alamin kung sino ang may pananagutan at makita paano maiiwasan ang katulad na pangyayari sa hinaharap. Pansamantala munang hahawakan ni Secretary Laurel ang pamumuno sa NFA para hindi magkaroon ng delay sa serbisyo at proyekto ng ahensya. Umaasa si Secretary Laurel na bukod sa mga nasuspending NFA personnel ay tuloy pa rin sa trabaho ang mga empleyado para mapaglingkuran ang ating mga kababayan. Nauna nang nag-file ng leave of absence si NFA Administrator Bioco para bigyan ng kalayaan ang mga investigador na magsagawa ng investigasyon. Ayon pa kay Secretary Laurel, ang plano nilang malalimang investigasyon ay maaaring umabot pabalik sa taong 2019. Bukas din anya siya sa sinumang lulutang para tumulong sa paglilinis ng NFA. Ang preventive suspension ay para bigyang daan ang ombudsman na makuha ang lahat ng mga kinakailangang dokumento at iba pang ebidensya na may kaugnayan sa pagbebenta ng buffer stocks ng NFA. Humingi naman ang paumanhin sa Secretary Laurel na hindi na makapagbibigay ng iba pang impormasyon maliban sa kanyang mga nabanggit. Subalit tiniyak nito na kaagad ipaalam sa publiko ang resulta ng investigasyon kapag ito ay natapos na. Samantala, magsasagawa na rin ng investigasyon ang Senado sa umano'y pagbebenta ng NFA rice sa mababang halaga sa ilang negosyante. Ayon kay Senate Committee on Agriculture and Food Chairman Senator Cynthia Villar, babalangkas na sila ng resolusyon para maimbestigahan ito. Mag-i-investigate kami dyan. Kasi I have personal experience with regards to that. Kaya hindi ako happy dyan. Matagal na yon. It's not a new findings. Hindi ba kaya ako pinasang rice tarification law? Kasi sila nag-i-import ng rice exclusively. And then nakikipag-connive sila sa cartel. Kaya tinanggal namin yung power to import sa kanila. They have only the power to buy from the local farmers at niliberalize yung importation of rice. Iginit pa ng senadora na dapat ay binibenta sa mahihirap ang NFA rice at hindi sa mga trader. You should sell to the people na nangangailangan kasi subsidized ng government yan mura. Hindi yan ibinibigay sa trader, binibigay yan sa mga tao para makamura yung mga tao, yung mahihirap na makabili sila ng rice na mura. Bago ito'y nauna nang inihayag ng Department of Agriculture noong Huwebes na sinimulan na nila ang investigasyon sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng NFA rice sa mga hindi pa pinangalan ng negosyante nang hindi dumaan sa bidding process. Bernard Daddy, CUNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.